si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Umabot sa kabuwang 24.36 cubic meters ang mga nakolektang basura mula sa dalampasigan ng Dolomite Beach sa Manila Bay Walk sa Pasay mula sa regular na pagsasagawa ng coastal cleanup ng MMDA Metro Parkways Clearing Group nitong weekend. Ilan sa mga basurang nahakot ay ang mga plastic, kawayan, kahoy, plastic bottles, balat ng candies, mga sanga ng puno at iba pa. Patuloy naman na paalala ng ahensya sa mga bumibisita sa lugar na huwag mag-iwan ng anumang uri ng basura upang mapanatili ang kalinisan sa kapaligiran. Lubos na ikinatuwa ng DOT na mapabilang ang ilan sa mga accredited accommodation sa bansa sa Michelin Guide Hotels 2024. Narito ang detalye. 6 sa mga accredited resort at hotel ng Department of Tourism o DOT ang kinilala ng prestihiyosong Michelin Guide Hotels 2024. Ang Michelin Guide ay tinatag noong 1900s, natanyag sa pagkilala sa kahusayan sa mga hotel at restaurant sa buong mundo kung saan layon nitong magrekomenda sa mga turista ng mga akomodasyon na may mataas na kalidad ng serbisyo. Kabilang sa mga featured property sa Pilipinas na napabilang ay ang Admiral Hotel Manila M Gallery, Amanpulo, Crimson Resort and Spa Mactan, Hotel Okura Manila, Naipalad Hideaway at The Peninsula Manila. Ang mga accommodation establishment na ito ay nakilala ang kanilang mga sarili, hindi lamang para sa kanilang mga marangyang akomodasyon, kundi pati na rin sa kanilang mga kontribusyon sa pagpapahusay ng culinary scene ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng patuloy na paghahatid ng pambihirang serbisyo, disenyo at mga karanasan sa kainan, naabot ng mga hotel na ito ang mahigpit na pamantayan ng Michelin. Dahil dito, lubos na ikinatuwa at ipinagdiriwang ng DOT ang tagumpay na ito ng bansa kung saan naitampok ng mga establishmento ang pagiging hospitable ng mga Pilipino, gayon din ang pagtaas sa pandaigdigang katayuan ng bansa sa industriya ng turismo. Samantala, upang mapabilang sa Michelin ay masusing tinatasan ng random inspector mula sa iba't ibang nasyonalidad ang mga restaurant sa buong mundo bawat taon. Ito ay batay sa 5 pamantayan. Ito ay ang kalidad ng mga sangkap na ginamit, kahusayan sa lasa at mga diskarte sa pagluluto, ang personalidad ng chef sa kanyang lutuin, halaga para sa pera at ang consistency sa pagitan ng mga pagbisita. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, naghahanda na ang pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX para sa pagdagsa ng mga biyahero dahil sa nalalapit na undas. Inaasahang mahigit 2.5 milyon ang dadagsa sa PTEX para umuwi sa kani-kanilang mga probinsya mula October 21 hanggang November 5. Abiso naman sa publiko, agahan ang pagbili ng mga tiket dahil posibleng magkaubusan agad dahil sa dami ng mga pasahero. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Ballot listing ng mga partido sa balota, kumpleto na. PITX nagsisimula ng maghanda para sa pagdagsa ng mga biyahero sa nalalapit na undas. Dating Pangulong Duterte, inimbitahan nang dumalo sa pagdinig sa Kamara ukol sa war on drugs. Senate President Cheese Escudero, iginiit na hindi katanggap-tanggap ang pahayag ni VP Sara sa pamilyang Marcos. Igilas, pasok na sa eFIBA World Final Season 3. Blackpink Rosé, Bruno Mars, naglabas ng hit single na Apathy. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita.
Ipinahayag ni Senate President Cheese Escudero ang kanyang pagkadismaya sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte sa pamilyang Marcos. Ayon sa Senador Ann Bicaming, ang pahayag ni VP Sara bilang siya ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Matatanda ang sinabi ni VP Sara na uhukay niya ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. kung hindi tatantanan ng mga patutsada ng pamilyang Marcos. Inimbitahan na ng Quadcom si dating Pangulong Rodrigo Duterte na humarap sa pagdinig ng Kamara ukol sa drug war. Kaugnay ito ng mga insidente ng extrajudicial killings ng nakaraang administrasyon. Narito ang ulat ni Francis Riudique. Formal nang inimbitahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na dumalo sa pagdinig sa Kamara. Kaugnay ito ng paglilinaw ng nangyaring operasyon ng nakaraang administrasyon laban sa iligal na droga. Biyernes noong nakaraang linggo nang sumulat ang Quadcom chairman na si Surigao del Norte Representative Ace Barbers kay Duterte. Inaanyayahan siyang makadalo sa susunod na pagdinig ng Kamara ukol sa drug war sa darating na Martes, October 22. Sa kasalukuyan, wala pang kumpirmadong impormasyon na makakadalo si Duterte. Samantala, itinanggi naman niya ang alegasyong may reward system ang kanyang naging kampanya laban sa iligal na droga. Ayon sa kanya, tanging pagkain lamang at pagbati ang kanyang naging pabuya para sa mga pulis na nagsagawa ng mga matagumpay na misyon. Matatandang isinawalat ni dating PCSO General Manager Royina Garma na umaabot sa 1 milyong piso ang nagiging pabuya ng administrasyon sa mga pulis sa bawat pagpatay sa war on drugs. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Nangako si Speaker Ferdinand Martin Romualdez na patuloy na ipagtatanggol ng bansa ang mga soberanong karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ay sa gitna ng kanyang talumpati sa isang exhibit ng Philippine Veterans Bank sa Leyte. Binanggit niya ang kahalagahan ng pagkakaisa at pakikipagtulungan sa ibang bansa upang mapanatili ang kapayapaan at kalayaan kasunod ng mga banta sa teritoryo ng bansa. Ayon kay Romualdez, ang laban para sa teritoryo ay laban din para sa kinabukasan at karapatan ng bawat Pilipino. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Ballot listing ng mga partido sa balota, kumpleto na. PITX nagsisimula ng maghanda para sa pagdagsa ng mga biyahero sa nalalapit na undas. Dating Pangulong Duterte, inimbitahan nang dumalo sa pagdinig sa Kamara ukol sa war on drugs. Senate President Cheese Escudero, iginiit na hindi katanggap-tanggap ang pahayag ni VP Sara sa pamilyang Marcos. Igilas pasok na sa eFIBA World Final Season 3. Blackpink Rosé, Bruno Mars naglabas ng hit single na Apathy. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Matapos ang isinagawang electronic raffle nitong Biyernes, nakumpleto na ng Commission on Elections o COMELEC ang pagkakasunod-sunod ng 156 na party list sa opisyal na balota para sa halalan. Nakuha ng 4 piso pagtibayin at palaguin ng pangkabuhayang Pilipino ang unang puwesto sa balota. Mula sa 156 na sa 124 na party list groups ang nakilahok sa isinagawang electronic raffle. Secured spot na ang Igilas, Pilipinas para sa eFIBA World Final Season 3 sa Disyembre matapos magwagi sa Regional Qualifying Tournament. Narito ang ulat.
Pasok na sa World Finals ng eFIBA Season 3 ang Gilas Pilipinas, makaraang itanghal bilang Asia's Best in Virtual Basketball sa qualifiers ng kompetisyon nitong weekend. Nakakuha ng spot ang E-Ballers matapos daigin ang Indonesia sa Grand Finals na nagtala ng 2-1 mula sa scores na 67-69, 69-48 at 67-40. Isa itong magandang panalo na kanilang kakailanganin na momentum hanggang sa finals ng Season 3. Samantala, ang regional qualifier at finals ay nagsimula nitong ikaunang araw ng Oktubre na magtatagal hanggang ikapito ng Nobyembre, kung saan 62 bansa ang naglalaban-laban mula sa 7 rehiyon sa iba't ibang panig ng mundo para sa titulo ng kampyonato sa rehiyon at spot sa prestihiyosong World Finals ng eFIBA. Nakatakda namang ganapin ang World Finals ng kompetisyon sa 11 hanggang 12 ng Disyembre, kung saan nakatakdang maging host ang bansa na gaganapin sa SMX Convention Center sa Clark, Pampanga. 40 manlalaro gamit ang PlayStation 5 na inilabas ng NBA 2K25 ang paglalabanan ng korona ng eFIBA World Champion, kung saan naghihintay ang prize pool na $50,000. Sa kabilang banda, umaasa ang national squad na maagawang tropeyo sa defending champion na USA na itinanghal na kampiyon sa nagdaang season sa Sweden Meet. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Balitang pandaigdigan, nagluluksa ang Palestinian groups sa pagkamatay ng pinuno ng Hamas na si Yahya Sinwar matapos ang sagupuan sa pagitan ng Israeli sa Gaza nitong nagdaang linggo. Sa kabila ng karahasang ito, pinuri ng opisyal ng Hamas si Sinwar at itinuturing na isa umanong bayani na nakipaglaban sa mga puwersa ng Israel hanggang sa kanyang huling hininga, sa kabila ng umano'y pagiging mastermind ng pag-atake noong unang linggo ng Oktubre na ikinamatay ng 1,200 katao sa Israel. Sa kabila ng terorismo ay pagkamatay ng kanilang pinuno, hindi natitinag ang mamamayang Palestinian na makamtan ang kanilang karapatan laban sa Israel. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Ballot listing ng mga partido sa balota, kumpleto na. PITX nagsisimula ng maghanda para sa pagdagsa ng mga biyahero sa nalalapit na undas. Dating Pangulong Duterte, inimbitahan nang dumalo sa pagdinig sa Kamara ukol sa war on drugs. Senate President Cheese Escudero, iginiit na hindi katanggap-tanggap ang pahayag ni VP Sara sa pamilyang Marcos. Gilas pasok na sa eFIBA World Final Season 3. Blackpink Rosé, Bruno Mars, naglabas ng hit single na Apathy. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.